first year as BIR registered freelancer, nagka-penalty agad ako ng 6,000. 1K for each filing. Since 2 filings per quarter and 3 quarters di ko nabayaran. Plus may interest pa yung tax due. So ayun guys, very important po. Basta nakapag-register na tayo sa BIR, na-receive na natin yung BIR Certificate of Registration. Nakalagay po doon kung ano yung kailangan nating i-file or i-comply kay BIR. Para sa mga freelancer, usually income tax return lang naman po yan at quarterly po ang filing natin. May income man tayo or wala sa quarter na yon, kailangan po natin mag-file ng income tax return para hindi po tayo magka-penalty. Share ko lang yung isang client namin na inayos namin yung open cases or yung mga penalty niya. Umabot ng around 70,000 ang kanyang tax penalties. Maraming tax returns po yun. Around 50 tax returns. Almost 4 days po kami bumalik sa bangko para mabayaran lahat yung tax penalties ni client. So ayun guys, gusto ko lang i-share na umaabot po talaga ng ganun kalaki. 70k ang tax penalties. May isa kaming client before na 6 digits ang kanyang tax penalties. At sinettle naman nila dahil gusto nila na ma-clear ang open cases nila. Again, para maiwasan po natin ang penalty, mag-file tayo on time, magbayad tayo on time, with or without income. Pag BIR registered freelancer na po tayo, kailangan natin mag-file ng income tax return. You are a freelancer at meron kang concern or question regarding freelancers BIR registration and freelancers tax compliance, comment mo lang yan at sasagutin ko yan.